Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ito ang balitang magpapayak sa mga Marcos loyalist dahil matapos ang 34 na taon. Kasong pandarambong na inakusa sa mag-asawa at dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos. Binasura na ng Sandigan Bayan 2nd Division. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa 45 pahinang inilabas ng 2nd Division ng Supreme Court, naging isang desisyon ng mga husgado na ipawalang sala ang unang pamilya. Matapos hindi makapagbigay ng sapat na ebidensya ang mga complainant para idiin ang nasabing kaso sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa unang ginang na si Imelda Marcos. Matapos ibasura ng Supreme Court ang complaint ng Presidential Commission on Good Government or PCGG na nooy itinatag ni dating Pangulong Cory Aquino para mabawi di umano ang mga ill-gotten wealth ng mag-asawang Marcos. Ngunit nanindigan ang pinakamataas na hukuman na walang sala ang mag-asawang Marcos dahil walang sapat na ebidensya o walang mapakitang matibay na ebidensya ang mga sumbong patungkol sa pandarambong ng pamilyang Marcos. Ayon nga sa balita ng CNN Philippines, Sandigan Bayan Junk Ill-Gotten Wealth Case versus Marcos Sr. Others. Good news nga talaga mga kaibigan, talaga binasura na. The Sandigan Bayan 2nd Division has dismissed the ill-gotten wealth case filed against the late President Ferdinand Marcos Sr., his wife Imelda, and their alleged associate due to lack of evidence. In its 45-page decision, the anti-graft court said the prosecution failed to establish enough evidence to prove that the assets and properties and questions were ill-gotten. A judicious perusal of evidence on record shows that the plaintiff failed to sufficiently prove the allegation in its amended complaint. In particular, the plaintiff failed to establish that the subject properties were ill-gotten. The court said, filed in 1987, civil case number 0014 sought the forfeiture and recovery of certain assets and properties owned by allegedly associate of the Marcoses, including Modesto Enriquez, Trinidad Diaz Enriquez, Rebecca Palileo, Erlinda Enriquez Palileo, Leandro Enriquez, Don Perry, Roman Cruz Jr., and Gregorio Castillo. The companies in question were Ternate Development Corporation, Mondisol Development Corporation, Olas Del Mar Development Corporation, Fantasia Filipina Resort Incorporated, Solo Dubs Incorporated, Philippine Village Incorporated, Silahis International Hotel Incorporated, Hotel Properties Incorporated, Puerto Asol Beach and Country Club, and Pilroad Construction Corporation. The prosecution said the accused, in unlawful concert and conspiracy with one another, acquired and accumulated with grave abuse of right and power at the expense of the government. But in its decision, the anti-graft court said
Nothing on the face of these documents presented by prosecution show that the Marcoses had any interest or control over the subject corporation. The testimony of the Presidential Commission on Good Governance (PCGG) records custodian, the prosecution's sole witness, was set aside after the court pointed out that she had no personal knowledge on the accuracy of the documents presented in court. The court also said that most of the documents presented were mere photocopies of the documents in custody of the PCGG, most of which are barely readable. The resolution was signed by Associate Justice Arthur Malabagyo and concurred in by Associate Justice Oscar Herrera Jr. and Edgardo Caldona, and quote, sabi nga ng Sandigan Bayan, hindi na patunayan sa dokumentong sinumite ng prosekusyon na may interes o kontrol ang mag-asawang Marcos sa mga naturang kumpanya dahil karamihan sa mga ebidensya, pawang mga photocopy ng mga dokumento sa PCGG at hindi raw ito mabasa. At dahil nga sa balitang ito, hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ibalik sa kanila mga kinuha ng taong bayan at sinabing galing sa kaban ng bayan, mahiya kayo. Dapat kasuhan naman ng mga nagbenta sa mga ari-arian ng mga Marcos. Dapat kasuhan din ang PCGG at mga Aquinong Dilawan. Dapat ipasara na lang yan, yung PCGG na yan. Tapos yung mga nagsasabi magnanakaw ang Marcos, dapat kinukulong yung mga kaibigan, ano? 10 ng kasabwat nila, lalo na sa pagpuslit ng tinutinuladang ginto ng mga Marcos. Ano na mga Dilawan at Tinklawan? Pag talaga naninira lang ay walang pupuntahan, iyak ka na lang. Salamat naman. Sana maisip naman ng mga tao ngayon na may utang na loob pa din tayo sa mag-asawang Marcos sa dami ng nagawa nila sa bansa. Yun ang totoo mga kaibigan hanggang ngayon. Kung ano man yung nagawa nila noon, yung administrasyon ni Apple kay mga kaibigan. Hanggang ngayon, pinapakinabangan pa rin natin. Kaya malaki ang utang na loob natin kay Apple kay mga kaibigan. Tulad ng kuryente, mga tulay, mga daanan, yung mga dam mga kaibigan, si Apple kay lahat ng nagpasimula niyan. Sa mapaisang paaralan hanggang usapang hospital at paaralan naman mga kaibigan kay Madam First Lady Imelda Marcos mga kaibigan. Mga libreng hospital, mga ganyan. Sa mga hospital at mga napatayong mga building. Sobrang dami talaga, pati mga kalsada na magpasa hanggang ngayon. Napapakinabangan natin at hindi mga substandard. Tama si Madam Imelda Marcos na may divine justice. Mabuhay ang pamilya Marcos. End quote. Ang seguridad sa pagkain ay nananatiling isang kritikal na aspeto na sumasalamin sa uri ng pamumuhay natin bilang mga Pilipino. Isang hamon na binibigyang prioridad ng Administrasyong Marcos upang agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino. Kung hindi maganda ang produksyon ng agrikultura, ay hindi natin mapapaganda ang ekonomiya. Dahil nga naman, kung hindi mo maipakain ang sarili ninyong mga kababayan, ay paano nyo pagtatrabahuhin, paano nyo pag-aaralin yung mga bata, kung hindi ito ay nabibigyan ng sapat na pagkain. Kaya po, naging prioridad ang agrikultura. Sa pamamagitan ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan, inaasahan na magdudulot ang mga ito ng mas mahusay na oportunidad at makapaghatid ng sapat at dekalidad na pagkain sa bawat pamilyang Pilipino tungo sa pagkamit ng maulad at masaganang bagong Pilipinas. Sa unang taon bilang Pangulo ng Bansa, tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng agrikultura upang personal na alamin ang mga suliranin ng sektor at mabilis na matugunan ang pangangailangan ng bansa at maihatid ang sapat na supply ng pagkain.
We have all heard the issues of food supply, of food prices, of supply chain problems. And these are all of the things that we have to overcome if we are going to be able to say that the Department of Agriculture has achieved its ultimate goal in that we are able to provide to Filipinos all of the food supply, and isama na rin natin dyan, hindi na food supply lamang ang pinag-uusapan, that we are also able to provide the nutrition that we need to give to our people so we can say that the Philippines is a healthy country. Bilang patunay ng dedikasyon ng administrasyon na maiangat ang sektor ng agrikultura, nakapagtala ito ng mahigit 2% pagtaas na nakapag-ambag sa 9.1% pagtaas ng ekonomiya ng bansa, batay sa nilabas na datos ng Philippine Statistics Authority para sa unang bahagi ng taon. Isa rin sa isinusulong ng pamahalaan ang Masagana Rice Industry Development Program na may layuning maisulong ang 97.5% rice self-sufficiency ng bansa sa taong 2028 upang matugunan ang seguridad sa pagkain. Karugtong din ng programa ang pag-aagapay sa kapakanan ng ating mahihirap na magsasaka. Sa ilalim ng programa, we are doing the pilot so that we don't end up with wasteful spending. We want to make sure that when we do expand the program on its regular run, even if the President already approved it, we want to learn from the pilot and we want to start right. Sa ilalim ng programa, bibigyang prioridad ang bottom 1 million food poor families sa bansa, kung saan makakatanggap ng nagkakalagang 3,000 worth of food stamps na idadaan sa electronic benefit transfers ang natukoy na food poor families. Katuwang ang Department of Health, sisiguraduhin na tanging produktong may mataas na nutritional value ang mapapabilang sa listahan ng food stamp program ng pamahalaan. Isa rin sa mga layunin ng programa ang masolusyonan ang stunting o ang mabagal na paglaki ng mga sanggol na dulot ng malnutrisyon. Ayon sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, isa sa 5 bata na may edad na 0 to 23 months ang nakararanas ng stunted growth. Kaya naman, bibigyang prioridad ng nasabing programa ang mga buntis at nagpapasusong ina para matugunan ang first 1,000 days growth development ng bata. This is an investment to human capital. So if we are to invest in human capital, we have to fight stunting. Yan yung po-collaborate namin, not just support but work closely with the DOH was the instruction of the President kasi nga it's both a social welfare issue and a health issue. Kasabay sa paglalatag ng mga agarang solusyon para matugunan ang pangangailangan sa pagkain, inilalatag rin ng pamahalaan ang mga programa para sa pangmatagalang pag-asenso ng ekonomiya ng bansa na maghahatid ng dagdag na kita at trabaho para sa manggagawang Pilipino. Isa na rito ang paglahok ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, isang malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan na naglalayong mapalakas ang ugnayan ng mga bansa sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ang kasunduang ito ay maaaring magdulot ng ilang mga benepisyo para sa MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises. Una, ang pagkakaroon ng mas malawak na merkado. Dahil sa RCEP, magkakaroon ng mas malawak na merkado ang mga MSMEs para sa kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga bansang kasapi sa kasunduan ay magkakaroon ng mas mababang taripa sa pag-import at pag-export ng mga produkto na nagbibigay ng mas mababang gastos sa mga MSMEs at mas magandang pagkakataon upang mapalawak ang kanilang negosyo sa ibang bansa. Pangalawa, ang pagkakaroon ng mas mababang gastos sa supply chain. Ang RCEP ay magbibigay ng mga oportunidad sa mga MSMEs upang makipagtulungan sa mga kumpanya sa ibang bansa upang mapababa ang gastos sa supply chain. Halimbawa, sa pamamagitan ng paglikha ng mga joint venture at mga strategic partnership, maaring magkaroon ng mas mababang gasto sa pagbili ng mga raw materials o produkto mula sa ibang bansa. Pangatlo, ang pagkakaroon ng mas mabuting access sa teknolohiya at impormasyon. Sa pamamagitan ng RCEP, maaring magkaroon ng mas mabuting access ang mga MSME sa teknolohiya at impormasyon mula sa mga bansa sa rehiyon. Halimbawa, sa pamamagitan ng mga joint research at development projects, maaring magkaroon ng access ang mga MSME sa mga teknolohiyang maaring maging kapaki-pakinabang para sa kanilang mga produkto at serbisyo. Sa pangkalahatan, maaaring magdulot ng mga oportunidad ang RCEP para sa mga MSMEs upang mapalawak ang kanilang negosyo sa mas malawak na merkado at makipagtulungan sa ibang kumpanya sa rehiyon upang mapababa ang kanilang gastusin sa supply chain at mapalawak ang kanilang access sa teknolohiya at impormasyon. RCEP is not a magic pill that if we sign up for it, all of a sudden our economy will boom. No. RCEP
to be truly useful and beneficial to our economy, a lot of hard work is needed by government, by the private sector, by all those engaged in businesses with potential for exports. Katuwang nito, inilunsad din ng Department of Trade and Industry ang Philippine Export Development Plan para matulungan ang export industry ng bansa. Sa paglalatag ng Export Development Plan, inaasam na mas mapapalakas ang sektor ng agrikultura at maisusulong ang seguridad sa pagkain habang binubuo ang isang mas malakas at maunlad na ekonomiya. With the signing of the Philippine Export Development Plan, we formally begin the implementation of the key strategies to nurture the growth of our local export industry for the next 6 years, to transform it into a strong and highly competitive pillar of our economy. We can transform the Philippine export industry into a significant economic engine that will generate over 1 million high-quality and sustainable jobs. The Philippines can establish itself as an agile export powerhouse by the year 2028. So, together with the whole-of-nation approach, let us once again declare our slogan, "Let's make it happen." Ang seguridad sa pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na makakain sa hapagkainan. Ito rin ay pagsulong sa karapatang pantao na mabigyan ng dekalidad, desente at abot kayang pagkain ang bawat isa sa atin. Ito rin ang magsisilbing pundasyon sa kabuuang pag-unlad ng Pilipinas. Isang hangarin na isinusulong ng Administrasyong Marcos sa pagkamit ng isang bagong Pilipinas. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.